Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Parang nakinga ng maluwag si Brother John. Amen. Abo, exciting yung message ngayon. Exciting ang message. Punong-puno ang church, eh. Praise the Lord. Amen. Talaga po, one body tayo ngayon. One body. We are one body. We are one spirit. Amen. Amen. Now is the time, mga kapatid. Kanina, we praise and worship the Lord. Ngayon, now is the time to feed our souls, to feed our spirits. So without much further ado, be prepared. Fasten your seatbelt as you'll be swept from your feet, as you'll be hearing a powerful message from the Lord entitled, sabay-sabay po nating basahin, The Message of the Cross. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. I now give the floor to the messenger of the Lord, Pastor Christopher Aguilar. Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen. Tayo po ba'y pinagpala? Amen. Amen. Lahat po ng pinagpala ng Panginoon magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng blessed today, sabihin, Amen. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. We are really blessed. Amen. I agree. The message of the cross, ito po ang importanteng message na kailangan po na marinig ng bawat isa. And I'm really grateful at thankful sa ating Panginoon. Ang ating pong pastor ay in full recovery. At nandiyan po sila ngayon, nanonood ng live stream habang siya po ay nag-exercise. Amen. By God's grace, by Sunday, siya po ay lalabas na. Amen. Isama po natin sila sa prayer. Amen. At nawa, sa Sunday, makakasama na po natin sila sa pananambahan. Amen. Praise the Lord. May I request the congregation to please stand and let's open our Bible in the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 1, number 18. 1 Corinthians, number 1, verse 18. Ganito po ang sabi ng banal na aklat. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, lahat po magsabing save, it is the power of God. Amen. Lahat po magsabing power of God. Power of God. Praise the Lord. May I request the congregation na baba po yung kanyang bayang Bible and let's continue worshiping the Word, the Lord of God, the Lord God Jesus. Amen, Lord God Jesus, we praise you, Lord. We glorify your name, O Lord God Jesus. We praise you, Lord God Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Lord, Jesus, Jesus, Lord God Jesus. Tunay nga, Panginoon Lord, the message of the cross, Panginoon Lord, ay foolishness sa mga taong hindi naniniwala sa iyo. But for us, naligtas, Panginoon, it is your power, Panginoon Lord, the power of God, Panginoon, na kailangan po namin, Panginoon Lord, na sa puso, Panginoon Lord, ang ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. We do believe, Father God, Lord Jesus, lagi po namin pinapanalangin, Panginoon Lord, na ikaw ang Diyos na nagbabago ng puso. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay. Lord God Jesus, nandito po kami, Panginoon, sa isang araw kung saan kami po ay makikinig ng mga salita. Anoint mo ang aking bibig, Panginoon Lord, ang aking dila, na patuloy ko, Panginoon Lord, na may share, may pangaral, may preach, Panginoon Lord, ang gospel, Panginoon Lord, with boldness and in truth, Panginoon. Ang iyong pong presensya ay nandito sa aming kalagitnaan. Inihingi mo lamang na 2 o 3 nagkakatipon, Lord God Jesus. And we praise God, Lord. Dinako mo kami muli dito, Panginoon Lord, upang maramdaman po namin ang iyong presensya. Continue, Panginoon Lord, na i-mold mo, Panginoon Lord. Open our hearts, Panginoon Lord. Open our minds, Panginoon. Nawa magkaroon po kami ng Espiritu na nagkakaisa, Panginoon, na may pag-ibig, Panginoon Lord, na malaya po kami, Panginoon Lord, na makasamba sa iyo sa katotohanan. We praise you, Lord God. We glorify your name. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. Lagi ko pong binabanggit ang 1 Corinthians chapter 1, verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness.
Marami ang mga tao na hindi nila naiintindihan ang cross. Amen. Since the book of Genesis, nakita na ng Panginoon ang pagkakasala ng tao. Nagkasala si Adan at saka si Eva. Nagkaiwalay ang tao sa ating Diyos. They had a wonderful relationship. But again, dahil po si Satan, siya ang pinakakalaban natin, na-deceive ang mga tao. But for how many decades or how many years or centuries, ang Panginoon ay hindi po siya nagkulang. Nagpadala siya ng kanyang mga prophets. Nagpadala siya ng Noah during that time upang isave ang kanyang buong sambahayan. And then, ang tao, kakaunti lang ang nag-reply. Kakaunti lang ang tumanggap. Hindi sila naniwala sa panukala ni Noah ng Panginoon ay gigibayin niya ang mundo. After that, brothers and sisters, God ordained Abraham. Pinadala niya si Abraham upang ganon magkaroon tayo ng relasyon sa kanya. And then, hindi pa rin po nasiyaan ng Panginoon, ginamit niya si Isaac. Hindi pa rin po nasiyaan ng Panginoon, ginamit niya si Jacob. Si Jacob, nagkaroon siya ng 12 na anak. At ginamit ng Panginoon ang 12 tribes. And they called them Israel. And yet, hindi pa rin po nasiyaan ng Panginoon, sila po ay napunta sa Egypt. For 400 years, sila po ay naging captives ng mga Ehipto. For 400 years, nagsuffer sila. At ang sabi ng Panginoon, ayaw ko nasasaktan ang aking bayan. And He sent Moses. At si Moses, he led the people of Israel na pumunta sa Promised Land. But again, due to the wickedness ng mga tao, hindi po nakita ni Moses ang Promised Land. And God ordained Joshua. At pagkatapos si Joshua, he led Joshua sa Promised Land, pinipilit ng Panginoon na abutin ang mga taong ito. And yet, God failed. Ano po? So, ang mga tao, nag-erect sila ng kanilang mga judges. Nakita natin si Samson, nakita natin ang different judges na na-mention sa Bible. And then, ang Panginoon, lalo po siyang nalungkot. Dahil the people of Israel, they are not satisfied to have judges. They want the king. So, they erected their own king. Inordain nila si Saul, in which ang Panginoon hindi po siya naligod. And yet, na-reject si Saul. Ang sabi ng Panginoon, si David ang aking hirang. And then si David, siya po ay nagkasala na ipawali sa ating Panginoon. Nalungkot na naman po ang Panginoon. And during the time of David, nag-erect ng mga prophets ang Panginoon. Nagpadala siya si Samuel, nagpadala si Nathan, ano po. And yet ang Panginoon, He failed kay David. Ang hupo niya ay si Solomon. And si Solomon, ano po nangyari? Siya po ay nagkaroon ng maraming asawa. And again, he failed. Ano po, na ma-fulfill niya ang promise ng ating Panginoon. And then, nagkaroon po siya ng mga anak, si Rehoboam, and then, nagkaroon po ng mga wicked kings, ano po, sa bansang Israel, na-divide po ang Israel at ang Judah. And then, ang Panginoon, nagpadala na siya ng kanyang mga major prophets. Amen. And then major prophets, nagpadala siya ng mga minor prophets natin kung pinag-aaralan sa Bereans. And then, nung dinala ang Panginoon si Isaiah, ang sabi ng Panginoon, ako na mismo ang magliligtas sa inyo. Ang sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, may papanganak na anak, na sanggol na lalaki. At tatawagin siyang kamangha-mangha, tatawagin siyang everlasting Father. So, 700 years before na ipanganak ang sanggol na ito, ang sabi ng Panginoon in the book of Isaiah, chapter 35, na siya po ay darating na may paghiganti. Amen. And in the book of Isaiah, chapter 53, ang batang ito na isisilang, isisave niya po tayo sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo kailangan pang mag-offer ng mga sacrifices. Hindi na tayo kailangan pa magsunog ng mga insenso. Hindi na tayo kailangan pa na magsunog o pumatay ng mga guya o anuman po. Ang sabi ng Panginoon, ako na mismo ang magliligtas sa inyo. E paano po darating ang Panginoon? Ang Panginoon ay Espiritu. Amen. Espiritu siya. Pero ang sabi po sa Hebrews chapter 9, ang ating pong Panginoon ay Espiritu. Ano po? In 1 Timothy 3:16, God will manifest in the flesh. God manifests in the flesh. So ang Diyos na hindi natin nakikita, siya po ay nag-manifest in the flesh.
Amen. Kaya po yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, and Jacob, ang Diyos ng mga prophets, ang Diyos ng mga ninuno natin, siya po yung Diyos na Espiritu na nagkatawang tao according to John chapter 1 verse 14 at tinawag siyang Jesus Christ. Amen. 33 years, brothers and sisters, ang ating Panginoon ay nandito po sa lupa upang makita niya ang sitwasyon. Though spiritually, alam niya ang kalagayan ng tao, but hindi po sapat na magpadala ng mga prophets, magpadala ng mga kanyang lingkod, kundi ang Panginoon mismo, siya po ay ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay ligtas. Amen. And that's the message of the cross. Amen. Amen po ba? That God was manifest in the flesh in the book of 1 Timothy chapter 3 verse 16. Amen. Now, let's put ourselves, sa sitwasyon na ang sabi po dito, ang sabi ni Paul, that for the preaching of the cross, ibalik po natin, is to them that perish foolishness. Kaya ngayon, naintindihan na natin. Hindi kwentong barbero na ang Panginoon ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. It was already prophesied and po 700 years before the coming of Christ, the Messiah. Na hindi sa mamamagitan ng mga guya, hindi na sa mamamagitan ng mga sakripisyo ng tao, o ikaw ay ipapako mo yung sarili mo sa krus, kundi ang Panginoon sabi niya, ako na. He is the Lamb of God that will take away the sins of the world. Kaya yung iba, binabaliwala nila yung preaching of the cross. Why? Because they don't have knowledge about God. In John 3:16, it is clear, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Ang sabi nila, dalawa ang Diyos. Ibinigay niya yung kanyang anak. Hindi nila alam. In 1 John 3:16, not John 3:16, in 1 John 3:16, sinabi ni John na ang Diyos mismo ay binigay niya yung kanyang sarili para sa atin. Amen. Kaya nga po, the message of the cross is clearly, brothers and sisters, ito po ang nagpapaalala sa atin sa kabutihan at sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga po, ilagay natin ang ating mga sarili 2,000 years ago kung ano po ang nangyari sa Golgotha. Amen. Let's open our Bible in the book of Matthew. Matthew 27, verses 27 to 36. Amen. Basahin po natin. You see, when I'm reading this verse or this chapter, may napansin ako. Matthew used the word they 28 times. They. That means, brothers and sisters, there were at least groups of people na nandoon sa Golgotha na kailangan po natin malaman kung sino sila. Amen. Let's read. In Matthew 27, 27 to 36. Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers. Matthew 28, 27, 28. And they stripped him and put on him a scarlet robe. Imagine, ang ating Panginoon. Inubad siya. Sinaktan siya, binugbog siya. They stripped him and put on him a scarlet robe. Verse 29. And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. Imagine mo lang ngayon, nandun ka, kasama mo ang Panginoon, isa ka sa mga audience. Isa ka sa mga audience. Isipin mo ang ginawa nila sa ating Panginoon. In which ang Panginoon hindi niya deserve dapat. Dahil sa ating mga kasalanan, ginawa niya ito. They put a crown of thorns. Alam niyo yung crown of thorns? Nilagay nila sa kanyang ulo. Because you are claiming that you are the King of the Jews, eto sa'yo. Crown of thorns. And they put it upon his head and then reared his right hand and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. Talaga pong kinutya sila ng mga tao ang ating Panginoon. Siguro kayo, nabibisyon nyo kung paano po naghirap ang ating Panginoon during that time. And they spit upon him. Imagine, dinuraan pa nila ang Panginoon.
Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Anong ginawa niya kasalanan sa atin? Anong ginawa ng kasalanan niya sa kanila? They spit on him. Dinura siya. And took the reed and smote him on the head. And then sinapak siya, sinampal siya. May narinig ba kayong nagreklamo, Panginoon? Church? May narinig ba kayo na nagreklamo? Tama na, ayoko na. Hindi ko deserve. Hindi. Ginawa ng Panginoon yan dahil sa atin para tayo maligtas. Hindi lang nagtatapos. In verse 31. And after that, they had mocked him. And they took the robe off from him and put his own raiment on him and led them away to crucify him. In 32, and as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name him. They compelled to bear his cross. So nakita nila, hindi na mabuhat ng Panginoon. So they found a man of Cyrene called Simon at siyang tumulong sa ating Panginoon upang buhatin niya yung cross. Next slide. And when they were come unto a place called Golgotha, everybody says Golgotha, that is to say a place of a skull, they gave him vinegar to drink mingled with gall. And when he had tasted it all, he would not drink. Imagine, instead na tubig ang ibigay, suka, bitterness ang sinukli. Uhaw na uhaw ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero binigay, inanakit, bitterness ang binigay sa Kanya. They gave him vinegar. Next slide, in verse 35. And they crucified him and parted his garments, casting lots that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. Imagine yung kanya pong damit, ginawan pang pagsugalan. Imagine, ginawa ng Panginoon yan. Para kanino? Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. And that's the message of the cross. And sitting down, they watched him there. And sitting down, they watched him there. You see, church, pag binabasa mo ang Word of God, parang malaking widescreen ang nabivision mo on how God suffered, how Jesus Christ suffered a lot. Who are they? Who are they? Yung mga na-mention na they are still present at this moment in this church. Who are they? Number one, yung mga taong nakikipagsimpatya. The crowd of sympathy. Ano yung ginagawa nila doon? Nanonood lang. Tulad nyo. Tinitignan pero walang ginagawa. Nakikita mo ang gawain pero nakikipagsimpatya ka lang. Kung may problema ang church, okay, sympathy, nandyan ako. Pero wala ka namang ginagawa. They were there during the time of crucifixion. Those crowd, mga magulang kapatid, should I say, sila po ay mga miron. Yes, nag-a-attend sila. They're just observing, but they're not doing anything. They were there during the crucifixion. They don't even have the guts na ipaglaban ng Panginoon. They! Kapag sinabing naniniwala ka na si Jesus Christ ang tunay na Diyos, kulto ka! Ay, kulto ako, hindi na ako dito. Hindi na ako attend dito. They were sympathizing. Nung sinabing, nag-a-attend ka ba sa GCM? Ay, hindi Pastor nyo ba si Pastor Esting? Di ba kulto yun? And then, i-deny mo. At mararamdaman mo, may 3 tilawak ng manok. Because they were there during the crucifixion. And they are still here in this church. Nakikipagsympathy, pero their heart ay hindi ready to fight for their belief. They are hearing the Word of God.
And at the end of the day, pag umuwi sila sa kanilang mga tahanan sa Pilipinas, they will come back with their old nature. They are people who sympathize, but yet they are not truly converted and follow Jesus Christ. And who are they? Tapos na tayo sa mga naging pagsimpatya. Another people, yung mga antipathy. Alam niyo yung mga antipathy? Antipathy, people, crowded, antipathy, ano yun? Sila yung mga nagre-reject. Sila yung nag-o-oppose sa church ng Panginoon. They don't like church. Pag in-invite mo, I'm busy. They oppose the church. And they were there during the crucifixion. They were there. Ito yung mga taong laging may sinasabi sa church, hindi ko pupunta dyan. Inutangan ako ng brother na yan, tapos kumakanta-kanta siya, hindi ako pupunta dyan! Those people are antipathy. They oppose. Naghahanap sila ng butas upang sa ganun hindi sila mag-aattend ng church. They are doing wicked things and they don't want to go to the cross. Dahil alam nila, pag nakita sila, they will feel guilt. So, those crowds ay nandun po sa Golgotha. And they are still, nandito pa rin sila sa church. Sometimes, nandito sila. They are not really serving the Lord. Kundi sila po yung nag-oppose sa salita ng Panginoon. And the worst crowd, na should I say, na nandoon during the time of crucifixion of Christ, is those people may apathy. Sympathy, antipathy, pati-pati, yung may mga apathy. Those people na may apathy, ito yung mga taong sila po yung mga taong deadma. Walang pakialam. Anong pakialam? Basta ako, nandito ako sa church, nakikinig, bahala na kayo, Friday, nandito ako. Ay, masakit pala yung pastor. Pastor niyo? Nakikinig ka dito, pastor mo rin. Saan na hospital ang pastor niyo? Sa Salmania? See? Those people na walang a sense of care. Na nandun lang, wala lang. Ay, sino ngayon ang papako sa cross? Ay, sino yan? Ayan, magnanakaw yan. So what? Those people na may apathy, nandito pa rin hanggang ngayon sa church. Do you believe that? Nandito ka ba to sympathize? Nandito ka ba to oppose? O nandito ka ba na, Madre, ano pakialam ko? Basta nandito ko Friday, nakikinig ako ng salita ng Panginoon, wala akong pakialam the rest of the day or the rest of the week. So those people were there in the time of crucifixion. In the time of crucifixion. So nakita niyo na yung sarili niyo? Saan kayo doon? It's up to you. After the crowds, let's see, sino kasama ng Panginoon doon sa krus. Ilan sila na nandun? Ilan sila nagkasama? 3. Pag-aralan natin yung 2 naman. Next slide. In Luke 23, verse 39 to 43. In verse 39, and one of the malefactors which were hung railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. So nandoon ang Panginoon, nandoon sa sentro, nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. May 2 tao na sila po ay makasalanan. They were also hung, doon sa cross. Tingnan natin kung sino ka dito. May isang tao doon na nandoon siya sa cross of rejection. Meaning, nandoon, may kasalanan, may opportunity na niyang makausap ng malapitan ang Panginoon. Pero anong sabi niya? Kung ikaw ay Diyos, tulungan mo yung sarili mo at tulungan mo kami. Imagine, itong taong ito ay nandito rin sa church. Ang taong ito, sigurista.
Naghahanap siya ng mga evidences. Before na mag-attend ako sa church ninyo, gusto ko muna yung mga patay, pabuhayin ninyo. Gusto ko yung may cancer, gagaling. Gusto ko ganyan. And that means, you are hanging in the cross of rejection. How many people are like this? Paano kung pagkikinggan yung mga pastor ninyo? Tingnan yung mga pastor ninyo, yung church ninyo. Ang layo, sa muharap pa, layo-layo. Kasama natin sila? Yes. Nandito pa rin yan. Meron na siyang chance na makausap ang Panginoon. But nandun yung doubt. Aaten ako kapag nagkaroon ako ng magandang trabaho. It's like, they are doing some, sugal sa Panginoon. Parang deal or no deal ang tingin nila kay Lord. Kapag hindi binigyan ng Panginoon ng prayer ko ngayon, hindi na ako aaten dito, hanap ako ng ibang church. So until now, mga magulang at kapatid, nakapako ka pa rin sa cross of rejection. Nakakalungkot. But I'm telling you right now, may hope pa. Kung nakikita mo ang sarili mo, like this person, may time pa. May time pa. But the other answering, meron namang isa, rebuke him, saying, does not thou fear God? Yung sa kabila naman, sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Saying thou art in the same condemnation. Imagine, kilala niya ang Panginoon. Maybe itong taong ito, bago siya nagkasala, bago siya, nakikinig siya kay Lord Jesus Christ. Nandun siya, nakikinig sa bawat preaching ng Panginoon. And then, hindi natin inakala na pangyayari, he was pushed na gumawa siya ng krimen na hindi naman niya kagustuhan. But of course, it's not justified. Nagagawa kasalanan dahil kailangan. Brother Chris, kailangan ko magnakaw kasi wala na akong makain. Maybe this person, na nakikinig siya kay Lord. And then, when he heard the other person na kinukot niya yung Panginoon, sabi niya, i-rebuke him, saying, does not thou fear God, saying thou art in the same condemnation? And we did justly, for we received the due reward of our deeds. But this man had done nothing amiss. Alam niya na wala pong bayad na kasalanan sa Jesus Christ. Why? Because deep in his heart, nakikinig siya sa ating Panginoon. Ito pa yung striking point in next verse, in verse 42. And he said unto Jesus, tinawag niyang tinawag niya, oy, lalaki, oy, no! Tinawag niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So this man, alam niya na may paradise, may kingdom si Lord Jesus Christ because he heard the news. He was convicted. I-rebuke niya, sabi niya, nandito na nga tayo sa sitwasyon na ito, puro ka pa inanakit, puro ka pa deal or no deal. Then tumingin siya kay Lord, sabi niya, Lord, alalahanan mo ako pagdating mo sa inyong kaharian. Praise the Lord. Sino yung mga tao na nanditong ganun? I think all of us, majority, na tayo makasalanan, haharap tayo sa hukuman. And yet, nandun pa rin yung paggalang natin sa Panginoon na hindi natin siya sinisisi. Na hindi natin biniblame ang Panginoon. Kundi, sinabi niya, alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong paraiso. Ano sabi ng Panginoon? And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today, not tomorrow, today shalt thou be with me in today, ilyom, ngayon, ngeni, tatay. Sino di? Ngayon. 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 And that's the message of the cross. And that's the message of the cross. Who are you during the time of crucifixion of Christ? Ikaw ba yung tao nakikipagsimpatsya lang sa Kanya? Or nag-o-oppose sa Kanya? Or ikaw yung walang pakialam? Or ikaw yung tao na sigurista? Doubt sa kapangyarihan ng Panginoon? Or ikaw yung ginagalang mong Panginoon? In a sense that ang paggalang ay nandoon na, Lord, alalahanin mo ko pagdating mo sa langit. See, church,
Different crowds, different people. Yung nakita po natin sa crucifixion of Christ. In which until now, ang mga spirito na nanonood, mga audience during that time ay narito sa church. Narito sa church. But I'm telling you right now, brothers and sisters, inaalis ng Panginoon ang mga hypocrite sa church. Nililiglig ang mga hypocrite sa church. Malapit ang dumating ang Panginoon. At kung hindi mo alam ang kasiguraduhan mo sa kaligtasan, hindi mo kilala ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, at hindi mo naunawaan bakit niya binigay yung kanyang sarili, you are still lost. You are still lost. Nandito ka pa rin, nakikipagsimpatya. Yes, you are hearing the word of God. You have 2 ears. But deep in your heart, may spirit ka pa rin ng doubt. Nandun pa rin yung doubt, nakakrus ka pa rin sa doubt of rejection, in a sense that nandun ka, gusto mo muna na magkaroon ng magic sa buhay mo upang maglingkod ka kay Lord. That's not the case. That's not the case. Or maybe, yung other guy, meron siya sa cross of perception, in a sense that dinidinig niya ang salita ng Panginoon. And at the end ng kanyang buhay, nandun pa rin yung kanyang paggalang sa ating Panginoon. Because he heard the word of God and he was convicted at alam niya na ang Panginoon ay may paradise. Amen. Amen po ba? You see, ang Panginoon, it came hindi para sa mga banal eh. Dumating ang Panginoon para sa mga makasalanan. Dumating ang Panginoon para sa ating makasalanan. To give us hope. To give us hope. Amen. Ano sabi niya sa book of Romans? Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, Christ died for us. We don't deserve. We don't deserve. Kaso, if you are taking sin lightly, walang repentance. Tandaan po natin sa ating pong pinag-aralan, without repentance, ikaw ay magpe-perish. Without repentance, ikaw ay magpe-perish. Pag tinitake mo yung sin lightly, parehas din po yan sa malaking kasalanan. Amen. Kaya nga may isang illustration na kinuwento ko before. Ang sabi ko nga po, may dalawang tao na sila po ay bibitayin. Bibitayin sila. Yung isa, nagnakaw ng itlog. At yung isa, siya po ay nakapatay. Both of them, sila po ay magkakaroon ng capital punishment. Amen po ba? Ngayon, both of them, sila po ay ihang. By hanging. Last minute, nag-change yung law, nag-change yung judge. Ano po? Nandun sila. Silang dalawa nandun nakahang. Isang pindot na lang, malalaglag yung nasa paa nila, patay na sila. Pero in a minute, stop. Yung isa na nagdakaw ng itlog, ganun na lang ang katuwa niya. Ano? Yung isa, na alam niya mabigat yung kasalanan niya, mas matindi yung kanyang repentance. Pero yung itlog, next time magnanakaw, 100 na. Total, mapapardon naman ako eh. Pero yung isa, naramdaman niya, in a single seconds, mamamatay siya. Both of them, they committed sin. Ang sabi in the book of Revelation 21:8. In the book of Revelation 21:8. Iniisa-isa ang mga kasalanan na ginawa ng tao. Mamamatay tao, nangangalol niya, mangkukulam, fornicators, and then nandoon, liar. Lahat sila ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Meaning, hindi ka nga adulterer, hindi ka nga fornicator, hindi ka nga mamamatay tao, sinungaling ka naman, isa lang din pala pupuntahan, dagat-dagatang apoy. Amen. So, kung walang conviction sa puso mo, hindi mo bibigyan ng halaga ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba?
Kaya nga, kapag tinitake mo yung kasalanan lightly, may Acts 2:38 naman, repentance. So if you are continuing sin, pag alam mo kasalanan, sabi ng Panginoon, wala nang yayain pa sa'yo. Amen. Wala nang yayain pa. Kundi inaabuso mo ang binigyan ng Panginoon sa atin ng pag-asa. Another example, ito po ay malimit sa Bereans. Lagi ko pong sinasabi to sa mga nag-a-attend. Yung isang bata na nagde-drive ng matulin. I'm always saying this because I want you to understand. I want you to understand ano po ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Maraming aksidente sa isang taon dahil walang speed limit ng kailang mga sasakyan. Last Monday, nasa news, nakita nyo, isang Pilipina na nagtatrabaho sa McDonald's, both of them couple, na aksidente somewhere in Saudi or something, Causeway. Pilipina, kababayan natin. Anong ginagawa nila doon? Ano? Dapat nasa trabaho sila, pero kaliwali. So mabilis, sa isang taon, meron pong maraming aksidente, matutulin yung mga sasakyan. So because they found out na matulin, wala silang law, walang ordinance, nag-meeting sila. Gawa tayo ng law. Instead na maraming na-aksidente, gawa na lang tayo ng law. Anong law? Dapat mga 70 kilometers per hour na lang ang takbo ng sasakyan. Upang sa ganun, makontrol nila, kahit na 70. Pag 80, diretso yan sa bilangguan. 90, 100, 120, times 10 natin, bayaran nila malaki. So since then, nagkaroon sila ng signal na 70 kilometers per hour lang ang takbo ng sasakyan. Amen. Meron pong isang bata doon, ignorante sa law. Nakainom pa yata. Matulin siya, matulin. Of course, meron ng batas. Aware na lahat ng mga nandoon na kapag matulin ka, sumobra ka sa 70, punta ka sa bilangguan. So siya po ay nahuli. So nung nahuli siya, nasyak siya, bakit? Hindi mo ba alam, nagkaroon na ng ordinansa dito? 10 years na. Hindi mo ba naalaman na kapag ka napatakbo ang ganito, ang dami mga batang naglalakad dyan. Pag nakasagasa ka, patay. So itong batang ito, wala po siyang pera upang tubusin niyang kanyang sarili. Nabilanggo siya. Nagsuffer siya doon. Ignorante siya, hindi niya alam. So nagsasuffer siya doon. So maraming bagay yung pumasok sa isip niya. Ang sarap pala maging malaya. Ang sarap pala na namamasyal ka, na wala kang nagagawang abala sa iba. Nalaman po ngayon ng kanyang ama yung sitwasyon ng kanyang anak. Alam ng kanyang ama na walang magagawa yung bata dahil alam niya, walang kakayaan na iligtas niya yung kanyang sarili. So ang tatay niya, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian upang tubusin lang itong kanyang anak. So pagpunta niya doon, anak, malaya ka na. Ganyan na lamang yung nakita ng bata. Sabi niya, ma, hindi ko deserve. Kasalanan ko to. Pero sabi ng kanyang ama, dahil mahal kita, anak, I'm setting you free. Binenta ko lahat para ayaw kitang naghihirap. Ngayon, yung bata na nabilanggo at lumaya, kung wala siyang conviction sa kanyang puso, pagka-click niya sa ignition, brum, 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 every time na tinatapakan niya yon, nakikita niya yung sarili niya sa bilangguan. Nakikita niya muli ang kanyang ama na maghihirap. So, anong ginagawa niya? Habang pinipress niya yung kanyang accelerator, biglang bumaba. He started to realize, what? Kung gagawin ko to, ayaw ko na mabilanggo. Ayaw ko na mahirapan ang aking ama. So ano? Siya po ngayon ay lalakad na ng ayon sa batas ng tao, batas ng Diyos. Mahinahon, wala siyang nasasaktan, malaya ang kanyang guilt, at magiging magandang takbo ng buhay niya. And that's how God loves us. Dati hindi natin alam. Akala natin yung nagsisiping na hindi mag-asawa, okay lang kasi ginagawa ng lahat ng kaibigan ko. Akala mo yun yung flow. But when you read the Word of God, nakita mo yung sarili mo, bawal pala.
Dati gumagawa ka ng chismis, ano kayang talk natin ngayon? Sino pagchismismisan natin? Di ba ginagawa yan sa mga trabaho? Ay, si sister naman ngayon tirahin natin. Oo, parang, di ba? Ngayon nalaman mo, ang pagiging loyal pala ay pupunta sa dagat-dagat ng apoy. Now you will close your mouth. Dahil you started to realize na mali pala ang ginagawa mo. Amen. So what do you expect sa taong ito? Palagay mo, magmamayabang pa siya? Matulin pa rin sa kanya? No. Kasi yung ginawa ng kanyang ama, yun ang nagpatuwid sa kanya. Hindi yung law ang nagpatuwid sa kanya, yung ginawa ng kanyang ama. Kaya kapag may gratitude ka, the message of the cross, alam mo, lahat yan hindi mo nagagawin. Why? Because you love God, because He first loved us. And that's the message of the cross. And that's the message of the cross. Once na nandun yung conviction, nandun yung repentance, and then, nandun po yung pagbabago ng buhay natin. Tandaan mo, pinag-aralan natin sa Bereans, sa 10 utos ng Panginoon, may isa lang ang hindi mo natupad na kasalanan. Lahat ay kasalanan lahat. Amen po ba? Amen po ba? Ano pong sabi? In next slide. In 1 Peter 2:24. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness. Being dead to sins, live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Meaning, mga magulang kapatid, sa bawat latay na tinamo ng ating Panginoon, tayo ay gumaling na. Amen. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki kay Lord. Wala tayong pwedeng pagmalaki. Wala. It's amazing, brothers and sisters. Name all the religions in the entire world. Wala ni isa sa kanilang reliyon na namatay si Muhammad, namatay si Buddha, na after 3 days, siya ay nabuhay. Only Jesus Christ. Only Jesus Christ. Only Jesus Christ. Para tayo bigyan ng hope ng ating Panginoon. And next verse, in the book of Isaiah, ito, this is my favorite verse. And explain ko na ito way back ilang months, about the blood. Ang sabi sa Isaiah 53:5, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Amen. In-explain ko po yan in detail. He was wounded for our transgression. Ano ba yung mga wound? Can I repeat? Ano po what I said? Maybe 3 or 4 months. Ano yung mga sugat? Di ba pag sugat, labas yan? Pag iniwa mo yung sugat, yung blood lalabas. Ano yung mga transgressions? Mga kasalanan mga ginagawa sa labas. Ano yan? Adultery, of course. Pag nakikita na adultery, yan ay sa labas. Pag nanakaw, yan ay mga kasalanan panglabas. Those are transgressions. Amen. So, He was wounded. Siya'y nasugatan sa ating mga transgressions, sa ating mga ginawa na hindi kalugod-lugod sa Kanyang harapan. And He was bruised. Ano mo yung mga bruise? Bugbog, contusion, hematoma. Ano yung bugbog? Yung bugbog, pag binugbog ka, nagbablock lang yan ng hematoma. Hindi lumalabas yung blood. Nasa loob lang, internal hemorrhage, internal bleeding. So anong ginawa? Ang Panginoon, He was bruised for our iniquities. Ano yung mga iniquities? Yung mga ginagawa natin sa puso, sa isip. Ano yun? Hatred, lust of the flesh, pride of life. Yun yung mga iniquities na ginagawa po natin. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So, in and out, wounded and bruised for our transgressions and iniquities. Kumpletong ginawa ng Panginoon. In and out. In and out. Nilinis na tayo ng Panginoon. Kaya kapag the message of the cross, isa sa puso natin, nililinis tayo ng Panginoon. Tinatanggal niya ang mga hatred, ang pride, tinatanggap niya lahat ng mga iniquities sa ating mga buhay. Why? Because He was bruised with our iniquities.
And He was wounded. Ano yung wounded? Yung mga labas na mga ginagawa natin. Mga Okay, next topic. Yung lahat ng mga ginagawa natin, transgressions. And we are blessed, brothers and sisters. Si Jesus Christ, ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo, lahat. Upang wala tayong dungis na harap sa Kanya later on. Later on, wala pong dungis na tayo po ay aarap sa Kanya. Amen. So ngayon, brothers and sisters, meron na tayong idea kung ano yung nangyari doon sa cross of Calvary. We are not ignorant anymore. Yung ginawa ng Panginoon ay sapat na. Amen. Hindi na natin kailangan pang ipako yung sarili natin sa krus ng Kalbaryo. Hindi na tayo kailangan magpenitensya pa, lalong-lalo na sa Pampanga. Nung I believe, I'm a witness because taga-Angeles City po kami. Nung mga bata kami, maraming mga nagpenitensya. Ano po, doon. Pupunta pa yung mga Amerikano. Pupunta pa para mag-take ng mga pictures. Lalo na ngayon, no? Facebook na, no? Ano pa? Pagka araw ng Friday sa San Fernando, may pinapako sa krus. May pinapako sa krus. Ina-alcohol pa nga yung nail, eh. Ba't pa kayo ina-alcohol, no? Iniisip ko kung talagang dedicated sila. Ha? Ang Panginoon nga, walang alcohol nun, eh. Part of them, yung ayaw nilang matetano, ayaw nilang mamatay. So, paano mo pa ginagawa? Of course, pakitang tao. Amen. Pero tinapos ng Panginoon, He did it once and for all. He did it once and for all. Amen. Ano mo po ang gusto ng Panginoon? Na magkaroon lang tayong puso na nakakaunawa sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Enough na yun. Every time na gumagawa tayo ng kasalanan, ang Panginoon ang isipin mo. Bakit? In Hebrews chapter 6, ano po ang sabi? Chapter 6, verse 45. Eto, makinig kayo. Makinig kayo. Makinig kayo, mga magawag kapatid. English, pero tatagalogin natin. Meron kasing nanonood ng live stream, taga Cambodia. Nagtatanong siya, paano daw naging Diyos si Jesus Christ? Okay. For it is impossible. Sabihin po, impossible. For those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify, 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 they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. Again, na-mention ulit yung day and war day. They are still existing until now sa church. Meaning, imposible nga naman na ikaw ay na-enlighten na. Ikaw ay nakalasap na ng mga heavenly gift, nagtatanks ka pa. Nagpe-praise the Lord ka pa. Naging partakers ka ng Holy Ghost, meron ka ng gift of the Holy Ghost. And they said the good word of God, nakikinig ka every day and every night. And the powers of the world to come. Nakakita mo ng mga kamangha-mga ginagawa ng Diyos. If they fall away, it is impossible to renew them again into repentance. Bakit? Seeing they crucify to themselves. Ikaw na mismo muli, pinapako mo si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. And that's how it is. Tinapos na ng Panginoon ang kasalanan. And yet, kung paulit-ulit mo, binabalik-balikan, you crucify. They crucified themselves. The Son of God afresh. And put Him to an open shame. Open shame. Kaya nga nakakalungkot. I have all the documents and documentary movies dito sa church. Meron tayong mga kapatid, ginagawa pa natin ng special ng kanilang buhay on how God called them in this ministry.
May mga bakla dati na binago ng Panginoon. And then they fall away. They are cursing the church. I'm not afraid. Kahit sabihin sa kanya. Because I have so many evidences to prove na kapag ang tao ay nagbago at muli siyang nanumbalik sa kasalanan, 7 demonyo ang babalik sa kanya. At mas masaol pa kaysa sa una. Truth hurts, but it will set us free. And the message of the cross ay clear. Those audience, yung mga crowd people na nandoon during the time of crucifixion, they are still existing until now. If you are here to sympathize, or if you are here to oppose this word, if you are here na walang dead makalang sa salita ng Panginoon, wala kang pakialam, whatever, if you are still hanging on the cross of rejection, and if you are still hanging on the cross of doubt, I'm telling you right now, tinapos na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng yan. Magbago na po tayo before it's too late. Before it's too late. Kung gaano from Noah, Abraham, Isaac, Jacob, hanggang kay Moses, hanggang kay Malakay, the last of the prophets before na dumating ang Panginoon. And then dumating na nga ang Panginoon, it was prophesied. And then ngayon, 2,000 years ago, at ang sabi niya, He will come again for the second time. Palagay nyo, hindi pa ba enough na maniwala na may second coming? Namanganga ako, kahapon nakita ko sa Ireland, nagyayelo. Spring. Springtime, nagyayelo. That means malapit na dumating ang Panginoon. Sabi nga sa Bible, taglamig daw pag darating ang Panginoon. Hindi sa environment, kundi taglamig sa pananampalataya. And I hope this message of the cross, brothers and sisters, naka-reflect kayo. Na ang Panginoon, hanggang ngayon, pinagmamasdan niya tayo. Kung nandun ka sa mga audience, I'm telling you right now, kung sino ka, may time pa para baguhin mo kung sino ka. Hindi lang tayo dito nakikipagsimpatya, hindi lang tayo dito nakikipag-apathy. What we need is empathy. Sapat na yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tama na. Sobra na. Magbago na tayo. Hindi ako nangangampay niya. But I'm telling you right now, if we will put in our hearts the message of the cross, konting pagkakasala lang, nakukonvict ka na. Why? Hebrews 6:4. They. Do you want to be belong? Belong ka dun sa mga they? Of course, no. Of course not. So it's time for you to reflect and meditate the Word of God. Tayo po'y tumayo. Can we sing this song? Kami lumalapit. Naalala ko, itong song na ito, na panaginipan ng aking lola. She was around 96 na, no? Si lola, ilan taon na? 95. At nakita niya ang langit and maraming mga angels at boses. Narinig niya. At narinig daw niya yung kantang ito. Imagine, narinig niya na kinakanta. Amen. If we will sing this song with our heart, ano po? Na lumapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba. God is faithful and just to forgive us sa ating mga kasalanan. Nalulugod ang Panginoon ngayon, right now. We believe that, church. Ayaw ni devil ang message na ito eh. Because the message of the cross, it shows that Satan ay talunan. Wala na siyang magagawa. Ang sabi ng Panginoon, it is finished. Amen. Can we sing this song?
Amen. Kami lumalapit. Kami lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah, luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah, luwalhatiin ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, O aming Lord Jesus, let's bow our heads and pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord Jesus, sa inyo pong banal na presensya narito sa aming kalagitnaan. We thank you, O Lord God Jesus, for reminding us again, Lord, the message of the cross. Lord God Jesus, nawa, Panginoon Lord, sariwain po namin ang pagbibigay mo sa amin, Lord, ng iyong sarili upang yain para sa amin, Panginoon Lord, upang kami iligtas, Panginoon Lord God Jesus. And right now, Father God, Lord, convict us, O Lord. Bigyan mo po kami ng Espiritu, Panginoon Lord, na nakakaunawa ng tama at mali. Forgive us, Father God, Lord, kung paano po, hindi po namin nalalaman, hindi po kami, Panginoon Lord, sensitive enough, Lord, na sa mga simple things, Panginoon Lord, we take them lightly, O Lord. This is a matter of life and death, O God, Lord Jesus. You love us, O Lord. Ay mo po na maraming mapahamak, Panginoon Lord. And right now, Lord Jesus, mangusap ka po sa amin, Panginoon Lord. I know, Lord, may kinakausap po kayo sa amin po, Panginoon Lord, right now. Lord God Jesus, we don't want, Lord, na kami po ay maging audience na na-mention sa Book of Matthew ng day, O Lord God Jesus. Lord, we believe, Father God, Lord Jesus, ang ginawa mong ito, Panginoon, ay once and for all, Panginoon. Kaya, Lord, nawa, manatili po sa aming mga puso ang message of the cross, Lord. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng deliverance. Bigyan mo kami, Panginoon, Lord God Jesus. Lord, peace, O Lord, hallelujah, na kami po ay mabuhay, nakalugod-lugod sa iyong harapan. We claim the victory right now, O Lord God Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. God bless. Amen. Amen. Another powerful message po ang narinig po